Iyan, and start recording mga kainuman sa katotohanan. Welcome sa isa na namang reaction video na gagawin natin. Okay? Ito yung tungkol kay diploma o diskarte. Ayan. So, hiramin natin yung video ni Attorney Libayan. Tapos, meron tayong guest ngayon na ipapakilala sa inyo. Hindi naman siya vlogger, pero gusto niya mag-react, gusto niya mag-guest, gusto niya mag-react, nakikinig kasi siya sa mga video natin. So, madalas natin 'tong maige-guest para isama sa mga reaction video. Lalo na dun sa halimbawa religion, mas maganda, okey? So, papakilala ko sa inyo si Jay of all trades. Eto na siya. Ayan, magandang gabi sa'yo, Jay. Yes, magandang gabi, Persevere. Tsaka sa lahat ng mga viewers and followers niya, subscribers niya ni Persevere. Good evening. Okay. Ayun, good evening din. Maraming salamat. So, ang papanoorin natin yung video ni Attorney Libayan, Pagka sabihin mo 'pag magpo-post ako, sabihan mo kung ipo-post ko kung magsasalita ka para makapag-react ka, Siguro, sige. Or kada punto siguro nila. Oo, Magsabi sila ng kada punto. punto. Oo. Hindi, kaya nga, pagka halimbawa kada punto sabihin mo kung ipo-post ko kung may reaction. Sige. Okay. Alright, sige. No problem. Play natin ngayon si Attorney. Attorney, nasaan ka, Attorney? Where are you, Attorney Libayan? Eto, yan. So, i-play natin. Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome. Ayan, magandang araw daw. Naririnig malinaw ba? Yes, loud and clear. Okay, sige. Play natin tuloy. Alright. Sa isa namang live stream. Mga kabatas natin, ito. Actually, marami na nagtatanong sa akin ito. Parang diskarte o diploma daw. Siyempre, yung mga tao kasi sasabihin nila, abogado yan, siyempre, diploma. Kasi hindi ka naman pwedeng maging abogado kapag wala kang diploma. Totoo naman yon. Pero doon pa lang mga kabatas natin, makikita nyo na may edge yung may diploma. Di ba? Pero meron ako nakita na parang maganda rin yung kanyang mga sinabi. Tapos, ibangga natin ito doon sa mga sinasabi nitong ano bang pangalan ng dalawang to? Itong si RDR at saka si Franklin Miano. Okay? Ibangga natin doon sa mga sinasabi nila. For the meantime, dito muna tayo sa taong ito. Sino ba to? Below Job. Balita ko, kilala mo yan si Below Job. Basta, dumaan lang kay Atty. Magalo tapos napag-usapan namin kanina. Magandang itapik natin. Nakikita ko yan si Kuya Renan, kung tawagin. Okay. Ito point of view ng isang hindi rin nakapagtapos. Wala na akong diploma, guys. Lahat ng supporter ko, lahat ng nakikinig sa akin, lahat ng nanonood ng videos ko, lahat ng nanonood ng live ko, lagi ko sinasabi sa mga bata, mag-aral kayo tapos yung pag-aaral kumuha ng diploma. Bakit? Anong pinakaunang resource? Nasa Pilipinas ka. Pilipino ka. Pilipinas, sobrang taas ng standards, mababa sahod. Mag-apply ka ng kaya sa mall, dapat college graduate. Na-imagine yun. Kung gaano kahirap ang buhay ng walang tinapos sa Pilipinas. Pangalawa. Actually, hindi hirap ng buhay. Ang tawag doon competition. Life is a constant competition. You always have to have your edge. If you don't have an edge, you are doomed to lose. Ngayon, yung diploma na yan, edge mo yan. Isipin mo, yung competition mo, para lang kahera, kailangan ng diploma. Tapos sasabihin nila, ang baba naman ng sahod dyan Saka magsisimula. Kukunin yung kurso ng mga ito. Itong mga ito, kung hindi naman dumami yung followers nila, sa tingin nyo magngangawa. Hindi ito yung sinasabi ko, yung susunod. No? Yung susunod. Yung sila Franklin Miano, sina RDR. Sa tingin nyo ba magngangawa sila ng gano'n pag hindi naman dumami yung followers nila? Tapos magbibenta ng mga kurso-kurso. Mga kabatas natin, no, isa sa mga red flag sa mga fake gurus ay yung pagbibenta ng kurso. Mamaya pag-usapan. Ayan, gusto mo na mag-react? Ayun. Yes. Actually, ngayon ko lang ito napansin. Na-overpad ko itong video na to, mga 2 beses na. Tapos napansin ko lang sinabi niya about sa sinabi nito ni Karinan. Nasabi daw sa hirap daw ng buhay. Totoo naman yun. Kumbaga, hindi naman dahil sa hirap na ng buhay. Isa na yun. Pero isa sa mga problema talaga is competition. Pero sinabi kasi ni attorney about ang diploma daw is an edge. Hindi talaga siya edge. Kasi kung pag sinabi mong edge, ang ibig sabihin parang lamang mo Tagalog, lamang mo sa tao. Yun yung ibubuga mo. Kaso nga lang, ang diploma is not an edge, it is a qualification. Kunyari, pag nag-apply tayo sa trabaho, sabi mo na kunyari, fast food, required nila is may high school diploma ka. Requirement yun. So, kung ako walang high school diploma, ba't ako mag-a-apply doon?
automatic naman na hindi ako matatanggap to kasi hindi ako qualified. So hindi siya edge. Ang high school diploma sometimes qualification talaga siya. Yun siya, hindi siya parang lamang o ibubuga mo. Hindi huwag ka lumaban sa mga taong may diploma. Doon ka sa walang diploma. Diba? I mean, ibig sabihin na may edge sila kasi may diploma. Edge nila saan? Sa paghahanap buhay? Ganun ba? Na pag-apply? Pwede rin naman ako mag-apply na wala may diploma eh. Maraming trabaho na hindi mo kailangan ng diploma. Magnegosyo ka, walang diploma. Pero kung trabaho ang pag-uusapan, marami namang hindi talaga required ng diploma eh. Like sa pag mag-VA mo, hindi mo naman kailangan ng diploma doon. So, ibig sabihin, may hindi ganun. Ako, sige, although maaga pa para mag-comment sa pinaka-main topic, no? Pero siguro sa akin, you should have both, di ba? Pero kung kailangan pumili ng mas lalamang sa dalawa, doon sa diskarte. Di ba? Pero diploma, ano po pa rin yun eh, maganda sana kung may diploma para lahat ma-applyan mo. For example, gusto ko mag-apply ng mga trabahong mas maganda, mas malaking sweldo or isa kasi nag-require sila ng diploma eh. Requirement siya. So, ang tingin mo doon, hindi siya age, tingin mo sa qualification. Yes, requirement, prerequisite or anything na na kailangan mo siyang hindi ka makakatuloy kung wala kasi. Hindi siya parang added value lang, lamang ka pag may diploma ka. Hindi eh. Minsan requirement siya eh. Pero sa mundo, hindi nagtitingin sa diploma kasi ang Pilipinas talaga, ito may sinabi ni Ferdinand, sa Pilipinas talaga kailangan mo diploma ka. Imagine mo, cashier ka lang or hindi nila yung trabaho I mean, kahit pinaka low paying job, basta nasa mga mall ka ganyan, nag-request sila sa college graduate. Diyos ko, kailangan mag-aral ka ng 4 years para lang ako, nagtrabaho din naman ako sa mga ganun before. So naranasan ko yung mga low paying jobs, minimum wages and all. Lahat yung experience ko. Hindi naman required lahat ng mga pinag-aralan mo kadalasan sa mga yun eh. Diba? So, edge pa may diploma, I think not. I think diploma is a qualification kung sa gusto mong pasuking larangan. Ganun. Okay, sige. Tuloy natin. Sige, sir. So yan, tignan muna natin ito. Madalas respeto sa tao, nakadepende kung ano tinapos mo. Wala kang tinapos, wala silang respeto. Well, hindi rin ako agree doon. So sinabi niya na madalas ang respeto ng mga tao nakasalalay daw doon sa tinapos mo. Siguro yung mga tao na hindi nagmamatter sa'yo. Okay? I'm just being fair here. Kasi makikita mo ba ang isang tao na hindi mo kilala kung nakatapos siya o hindi? Ngayon, kahit alam mo kung nakatapos siya o hindi, okay? Anong klaseng respeto ang pwede mo bang ibigay? O meron ba tayong parang oops, itong respeto na ito ay automatic o default lang para sa mga taong nakatapos? Ayun. Reaction? Reaction about that. Siguro, sa tingin ko dun kasi para malawak yung sinabi niyang pagrespeto, is ma-earn mo, depende sa tinapos mo. Hindi rin ako ganun agree. I mean, agree ako kay attorney about that. Pero kay Kuya Renan, parang hindi masyado. Hindi naman lahat. Actually, para sa akin, ang respect begets respect. Kahit sabi mo, magbubuti ako dyan, pero kung maayos o makitungo, una may integrity ka, marunong ka makibagay sa tao, respetuhin ka pa rin naman eh. Tsaka depende rin syempre sa mga tao yan, kung paano sila pinalaki, environment nila. May mga tao namang may respeto, kahit mayayaman sila, may respeto sa janitor, sa nakakatanda. Diba? Maraming belief eh. Malawak yung respect eh. Parang may sinabi kasi si attorney, pakinggan natin. Nakasalat. Ba yan? Tignan muna natin ito. Red flag. Sa mga fake gurus ay yung pagbebenta ng kurso. Clean mo yan. Hindi na para lang kahit yung ang tawag doon competition. Okay na walang tinapos sa Pilipinas. Malawa. Actually, hindi hirap ng buhay. Ang tawag. You always have to have your edge. Ngayon, yung diploma na yan, edge mo yan. Kailangan ng diploma ng mga ito. Itong mga ito, kung hindi naman dumami yung followers nila, sa tingin nyo, magngangawa. Hindi ito yung sinasabi ko, yung susunod, followers nila. Tapos magbibend. Mamaya pag-usapan yan. Tignan muna natin ito. Hindi rin ako agree doon. So sinabi niya na madalas ang respeto ng mga tao nakasalalay daw doon sa tinapos mo. Siguro yung mga tao na hindi nagmamatter sa'yo. Mga tao na hindi nagmamatter sa'yo. Tama siya doon, di ba? Siguro kung hindi mo kakilala, tapos parang sino-sino lang, talagang hindi ka re-respetuhin nun. Para sa akin kasi alam mo talagang kuha ng respeto, is yung attitude mo. It's not your skill, it's not your tinapos, it's your attitude kung paano ka makibagay sa tao. Hindi, kasi yun nga yung gusto ko malaman, ano bang klaseng yung respeto na sinasabi niya dito. Kasi halimbawa, kilala mo man o hindi mo kilala yung tao, syempre, di ba parang sa Japan, respectful sila kahit hindi nila kilala,
Yes, respectful culture sila. nila yun eh. Mm-mm. Diba? Tama. Parang yun yung dapat na ano, hindi yung dahil sa May tinapos ka o wala. Yes. estado ng Status mo. isang tao, dun mo lang rerespetuhin kasi medyo mataas, maangat siya, di ba? O Nasa mayaman siya. upbringing din kasi yun. Nasa upbringing kung paano ka pinalaki, kung paano ka mag-mindset na tao. Di ba? May mga tao naman na pinalaki silang barumbado, di marunong rumespeto, kahit kanino pa yan. Sino pang hirap mo, mapa-teacher, principal, or sino man, di sila marespeto talaga. Minsan magsalita sila parang barumbado, minsan hindi naman nila minimin yun. Nasa tao Halimbawa, yun yung tao na Hindi yun, naman talaga sa ano eh. halimbawa, yung tao na yun hindi marespeto, di ba? Pero siya yung may diploma. Maraming ganon. Yun pa yung masakit. Maraming ganon. Alam mo, ang masama nga, kung sino yung mga nagkakadiploma, hindi lang siya edge eh. Alam mo kung ano yung diploma sa atin sa Pilipinas? Nagiging badge na yan eh. Badge of honor, badge of yabang. Minsan pang yabang na lang yan eh. Di ba? Parang ano ako, doktor ako, lawyer ako. Di ba? Parang minsan, it is a cause of entitlement. Nagiging entitled yung mga taong may ganun eh. Di ba? Imagine mo na lang, di ba? Bakit sila lagi merong, ang tawag to, hindi sa, ano eh, parang prefix nila, di ba? Parang, kasi yun yung profession. kung pa sila salutations pala, like, Professor Percy or Attorney Libayan, di ba? Yung mga ganun, ano, bakit palagi may ganun? Yung kasi saka yung minsan, lalo mga doktor, Brad, just to emphasize on this one, kasi yung pati yung doktor, minsan, Brad, pag nagkamali ka ng binanggit sa kanya, kaya sinabi ko, Mr. Gutierrez, kunyari, pero doktor sila, ikaw correct nila, it's Dr. Gutierrez. Doon pala nakita mo entitlement, di ba? Ay, nila mo patawag ng Mr. Gusto nila, doctor. Totoo, kasi tinapos sila, pinaghirapan nila. Pero, entitlement lang naman yun eh. Nagbago ba? Nagbago ba yung, mawawala ba yung pagiging doktor nila pag tinawag silang Mr. lang? At hindi doctor? Gets mo? So, yun nga yung, sa akin naman, ang tingin ko dun, gusto ko malaman kung anong klaseng respeto yun. Kasi diba, halimbawa, kahit puti naman yan, kailangan natin i-respeto yan. Kahit naman, tinda lang yan sa palengke, kailangan natin i-respeto yan, diba? Kaya nga, pag minsan, pagbibili ka, pagbilan nga po, diba? Respeto. Tama. Hindi po tangin na pagbilang, hindi ganun, diba? Yes. Sabihin paano ka makibagay yan? Yes, kahit kaninong tao binibigay kahit kaninong tao, yes. Dapat. Ngayon, siguro, kaya lang nagkakaroon ng hindi nire-respeto, depende na kung ano kasi yung pinakita mo. Tama. Yung ang sinasabi ko, di ba? Na parang doon yung nakikita eh. Kung paano ka nakikisalamuha, nakikibagay sa mga tao, di ba? Hindi naman na talaga actually question kung ano yung status mo, kung anong pinatinapos mo, anong meron ka sa buhay o wala. Okay, diba? Tuloy natin. So, okay. I'm just being fair here. Kasi makikita mo ba ang isang tao na hindi mo kilala kung nakatapos siya o hindi? Ngayon, kahit alam mo kung nakatapos siya o hindi. Kasi yung katulad nun, doon, yun yung hindi ko magets eh. Saan nakita mo yung tao kung nakatapos o hindi? Pakipaliwanag nga. Kasi totoo naman talaga sinabi ng attorney, na logical naman yun. Hindi naman sa unang tingin makikita mo kagad na, ay nakatapos to. Siyempre, obvious yung may mga nakasuot na mga professionals. Like, for example, police. Alam mo, police yan, nakatapos yan. Or doktor yan, nakita mo, may MD siya. Yung mga ganun pala tandaan, mga simpleng, mga giveaway automatic na makikita mo na itsure. Di ba? Pero kung nag-base siya na normal, hindi mo naman alam na kung anong profession yan. Respeto pa rin naman yung topic din, di ba? Yeah, respeto pa rin. So, hindi mo naman siya makikita ng may respeto mo sa tingin lang. Although nga, kaya nagmumukha ni respeto may tinapos. Kasi pag sinabi, si Dr. Percy. Ine-emphasize mo yung doktor eh. Or si engineer ganyan. Imagine mo, from the word itself, yung name mo, lagyan mo lang ng isang salutation ng isang profession, respeto ka na. Parang kailangan, in a way, ma-intimidate ka na kagad eh. Kung di mo respeto, ma-intimidate ka. Kung mayabang ka, di ba? Pero hindi naman parang sila coach. Kailangan dapat doon eh. Yes, coach ganyan. Di ba? Kinakabit sa pangalan nila eh. Para lang gumanda, respeto. Yung mga naglalagay ng coach. Anong basehan nyo paano naging coach, di ba? Ayan, gaya man. Pakinggan muna natin para marinig daw natin yung dalawa, sila RDR. Na hindi mo kilala
kung nakatapos siya o hindi. Ngayon, kahit alam mo kung nakatapos siya o hindi, okay? Anong klaseng respeto ang pwede mo bang ibigay? O meron ba tayong parang, oops, itong respeto na ito ay automatic o default lang para sa mga taong nakatapos? It does not happen that way. Dapat lahat. Di ba? It does not happen that way. Tuloy natin. Kayo, gusto niyo Siguro, I think na nagigit ko sinasabi na ito. Yung sinasabi siguro ni Kuya Ren na respeto, hindi naman yung respeto na dapat galangin ka ganun eh. Siguro baka ang na-experience natin ni Kuya Ren na bilang hindi siguro nakatapos o ganyan, hindi ka pakikinggan. Yung opinion mo pre, yung ganun parang for example, gaya niya, nagbablog siya. Yung iba hindi nakikinig sa kanya. For example, nagkukwento siya about, sabi mo na about diet or healthy tips na nalalaman niya rin na totoo. Kahit sabi mo fact yung sinasabi niya, na for example, uminom ka ng water, maganda sa katawan niyan. Ganun sinabi niya. Hindi siya nire-respeto, hindi siya pakikinggan. Or ibabash pa siya. Kasi hindi naman siya doktor eh. Ba't ako makikinig sa'yo? Yung ganun siguro yung ibig niya sabihin. Na kung porket hindi ka nakatapos, mamalitin kita. Or hindi ako makikinig sa'yo. Hindi ako papailalim sa'yo. Parang ganun siguro, I think. Okay, tuloy natin. Sure, bro. Pag-aral, dumiskarte na lang kayo. Mas importante diskarte kaysa diploma. Tapos wala. Okay, putulin kita dyan. Pakinggan nyo itong mga taong ito. Tignan nyo yung itsura niya, ha? Tignan nyo yung itsura niya. Mas marami pa siyang maayos na sinasabi kaysa sa mga ito. Tignan nyo ito. Actually, mas okay naman yung Kuya Renem kaysa dito sa dalawa na ito. Kasi ako dinedebunk ko yung dalawa. Tuloy natin. Oo nga. Ang awa, ayan, siguro isasama ko sa video na to yung report best. Bobo kasi ako eh. Bobo. Mahina ako sa school. Your point is, ganito kasi ang Pilipino eh. No? Alam nyo, yung mga ganyang strategy, yung strategy na ginagawa nila dyan, mga kamalas natin, yabang lang yan. Dahil meron silang platform, dahil meron daw silang kayamanan, pagyayabang nila, bobo sila. Tapos okay lang? Okay ba maging bobo? Siyempre hindi, di ba? Nasasabi lang naman ng mga yan dahil mayabang sila. Dahil meron silang sports car, may bahay sila, may negosyo sila. May point si attorney doon. Yeah. Kunwari pa. Yung kabubukan mo ba yung nagdala sa'yo dyan? Grade 3 umulit ako 2 beses. Grade 1 ko pasang awa. Ayan, siguro isasama ko sa video na to yung... Well, don't get me wrong. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ako, mga kabatas natin, I'm not a good example for a student. Bakit? Sabi ko nga, school bukol ako, di ba? And if I can change it, maybe I will change it. Pero yung term na gagawin ko, yung kasalita sila, papakita ng report card. Yung mga grades nila. Ito, Yeah. nakikita mo to? Yep, nakikita ko. Okay. So parang sa akin, ito, grade 1, tapos ganyan yung grade mo, may 74, may 74. Parang sa akin, nung kinder, tsaka grade 1, hindi ganyan. Hindi sila nagbibigyan ng ganyan kababa unless sobrang menace ka na, pasaway ka. Ilang piraso lang kayong magkakaklase, tapos tutok na tutok pa kayo, Tutok, diba? exactly. Tsaka kick out ka na mo kasi siguro nasa private school pa yan, no? Ano ba school yan? Bakit maliit eh? Private kasi yun sa akin eh. Private din yung sa akin eh, man. I'm not sure. Hindi naman, kasi siguro sa public din, kung sa public ka, hindi ka pababayaan ka, pero hindi ka gagawa ng ganyan. Parang wala naman akong naging anak na naglalagpakan sa grade 1. High school na siguro ka lalagpak eh. Parang grade 1, papakitaan mo na ng ganito, di ba? Na ganito yung grades mo. Kala ko, parang hindi siya convincing para sa akin. Yung bata lalong maano dyan. Parang ang ginagawa niyan, men, simple lang yan. Totoo sinabi ng attorney. Kabubuan lang niya, nagayabang sila. Hina-hype lang nila na parang, alam mo yun, i-target nila yung mga taong pasaway o kaya yung hirap sa buhay na hindi mo kailangan mag-aral o ganyan para to get what you want. Pwedeng gumawa may katotohanan naman yun. Pero pwedeng gumawa ng ganyang card tapos ipakita natin sa public na ganito. Exactly. Ganun naman talaga yung ginawa nila. Ganun lang talaga. Diba? Pwedeng hindi naman totoong sa teacher galing din to. Kaya nga. Kumuha ka lang ng card. Hindi naman pinakita yung school eh. Kaya nga eh. So hindi yan parang itong dalawang to na hype lang to.
Gumagawa ng hype, saka ng trend. Tuloy natin. Somehow, swerte ko lang. Pero 99%, 98 siguro, ewan ko kung ilang percent yan, pero mas maraming percent ang school bukol. Winaldas lang yung pangarap. Kaya huwag niyong i-idolize yung mga gantong klaseng tao. Yung school bukol na yan, lahat naman Ganyan tayo din naman ako. Oo. nandyan. Nawaldas yung pangarap ko, syempre. Kasi dati gusto ko maging piloto o kaya PPA player. Diba? Nawaldas. Kaya nga. Totoo naman yung mga maloloko naman din talaga. Ilan lang naman talaga yung matotoo sabi mas marami talaga mga school bukol, mga loko-lokong ganyan. Pero kasi may mga loko-loko talagang pumapasok pa rin Iyon lang naman yung kalaban sa pumapasok sa hindi Yung hindi pumapasok yung nagkakating, yung hindi nagkaka-grade. Kasi ako hindi ka makagraduate. Kasi para sa akin kahit ilang beses ako nag-4th year, ginapang ako para mag-graduate. Yes. May mga kasabay din akong ganun, mga repeaters. Ako nga ako summer grad ako, men. Graduate ako ng 4th year pero may isa akong subject na kailangan ko i-summer pero makapag-marcha ako. Sa akin hindi summer. 2 beses ka nag-4th year sa isa. Hindi. Nag-repeater ka, parang gano'n. Isang taon, tapos sa next year, pinag-aral ka uli kasi drop out ka agad ako Okay. Next year, pinag-aral ako. 2 eskwelahan yung pinasukan ko. Isang private hanggang, yun nga, yung nakulong na ako. Tapos pagkakulong ko, dinala na ako sa probinsya. Doon ako pinag-graduate ng 4th year. So, pagdating ko ng probinsya, syempre, iba naman yung dating. Kaya nga gusto ko rin matouch yung pagdating sa probinsya, yung parang artista dating mo. Pag galing ka sa diba? Loko-loko ka pa. Tapos yun, nung una, ang daming galit. Syempre, ang dami naiinggit, diba? Tapos hanggang naging, yung pala, magiging tropa ko lahat. Ngayon, vice mayor na yung classmate ko doon. Tropa ko na, mga nagiging tropa mo pa rin, diba? Hanggang ngayon, nagkakausap-usap pa rin. Nakakatuwa lang balik-balikan, diba? Yung mga kalokohan. Yung mga school bukol na pinagagawa. Pero at the end of the day, gabi na. Siyempre. Report card ko, just to prove na talagang bobo ko. Line of 7 o may line of... What's the point of proving na bobo ka? Bobo ka, tapos magbibenta ka ng course? Ano yung ibebenta mong course? How to be bobo? Yun yung tanong. Ano yung ibebenta mong course? How to be bobo? May point si attorney doon. Pero kasi, itong dalawang to, feeling ko may binibenta silang parang road to success kahit hindi ka graduate. Parang ganun. Ganun yung benta ng dalawang to. Kumbaga, how to be a millionaire. Mga ganyan banat yan Sigurado. Mga hype yan. Online course yan. Usually, lahat yan, puro mga leadership courses yan. Sigurado ako. Saka kung paano dumiskarte, which is marami namang tao nakakaalam na nun. Kasi hindi naman yung problema. Hindi motivational to Leadership talaga. Leadership, motivational, saka diskarte siguro. Gaya nun, yung tuturo nito dati about real estate, nabibenta, which is maraming partly kabobohan. Kasi parang, ang ginagawa ng dalawang to nila na parang, eto experience ko gagawa ko, bobo ko, pinagmamalaki nila, dapat hindi na nga, hindi niya na dapat ginawa, pinagmamalaki niya pa. Gaya nga sa flip na parang gano'n. Pinagmamalaki niya pa. Tapos nung pinagmalaki niya, dahil yung opportunity o kaya gumanda-ganda yung takbo ng buhay niya, sigurado marami tumulong sa kanya. Hindi naman niya mag-isa ginawa yan, ginapang niya. May mga tulong yan, family, kaibigan, connections. Kaya naging ganyan yan. Diba? Tapos ituturo niya, yung natutunan niya. Sometimes hindi naman tayo pare-pare sa tinatahak na daan Okay, sige. Siya may mga kaibigan, ako wala. Parang gano'n, di ba? Iba yung Tuloy. Ino-glorify kasi dito sa Pilipinas yung pagiging bobo. Kasi tayo, ang galing nating mag-smart shame. Kilala akong gano'n, saka na natin i-topic. Hindi pa ba siya yung topic? Meron. Liberahin ko na Seryoso, ako lang meron may line of 6 na ginagawa. Di ba? Anong klaseng pagbibigay sa inyo ng mga... Bababaan. Ito yung, wala ka sa lolo ko! Tingnan natin yung grade niya kanina. Sabi niya. Bobo kasi ako Bobo ka. Bobo. Mahina siguro isasama ko. Tingnan yung grade. Siguro pwede natin tawagin sa mga vlog nila na bobo sila. Kasi sa kanila naman galing no? Si Bobo nga. Ano sila parang
ano nila na kine-claim nila na ano sila, na bobo sila. Hindi, sige. Diba? Tuloy. Yeah, 77, 72, 74, 80. Wala naman line of 6 dyan eh. Di ba? Pero, Sa video na to yung report card ko, just to prove na talagang bobo ko. Line of 7, may line of 6 ka din. Meron. May line of 6 ako. Seryoso. Ano ko rare lang. Ako lang meron may line of nung may line of 6 yung isa, may line of 5 siya. Hindi magsalita. Kala ko rare lang. Tsaka alam mo, pre, hindi yan bobo. Hindi sila bobo. Yung isa pa nag-aaral sila, hindi sila bobo niyan. Kasi imagine mo, para makapagawa ka ng mga vlog, tapos makapag-share ka ng mga online course or ganyan, bobo ka. Hindi men. Ang bobo is parang pinanganak ka na mahina ka talaga maka-pick up. As hindi mo ka pumick up. Sila hindi sila bobo, kaya sila nagbagsakan, mga gago sila. Yun ang term, mga gago sila. Naggagago sila. Mag-aaral, ayaw mag-aaral. Oo. Hindi, kaya lang, di ba? Kaya nga, ang bobo mo ba nun? Gago yun, makulit pasawayan nung grade 1. Kaya nga feeling ko, ano to, parang dinoktor lang yung ano, para may ipakita lang dito sa... Tsaka ito ko natutuwa dun. Yun, pare. Totoo. Disclaimer hindi ko sinasabing totoo, feeling ko lang. Kasi walang pangalan yung school eh. Walang nakapirma. Ako din. Yung opinion ko, hindi totoo yung card na pinakita na yan. Baka na nag-grab niya lang kung saan niya or pinagawa. Ang tawag dito, baka sabihin nung dalawa, libelous. Nang-hype sila. Nang-hype yung ano nila, nang-hype lang yung mga yan. Siyempre kailangan nila ipakita yung pinaka-negative nila kunyari para maganda yung turn around from super bobo to millionaire. Gusto nila yung ganun eh. Yung parang rags to riches, yung extremes yung transformation eh. 'Di ba? So nang-hype lang sila. Obviously naman. Tignan natin, diretso natin. Baba mo grade. 69. Ewan ko kung nagkamali lang yung teacher ko. Nagkaroon ako ng grade na 58. 58? Hindi, 69 yung favorite number niya yun, pare. Tingin ko. Di ba, obviously, alam mo, 69? Feeling ko 69. Hindi lang nasakyan ni RDR yun. Para may gusto ba ito ba 69? Kaya nga. Ngayon, ang feeling naman. Sinabi niya sa 58. A little bit. 58, may ewan ko sa mga school na pasukan ko, walang ganyan eh. Walang ganyan kababang grade. Kaya nga eh. Trinatransmute yung grade. Trinatransmute yung grade. Hindi naman katulad yan dun sa law school na kung ano yung nakuha mo, yun na yung grade. Dito pala makikita mo na eh. Nakamekos-mekos yan. 69, 58. Hindi ko lang kung nagkamali sa report. Diba? Kunwari, hindi ko alam kung nagkamali siya pati. Tingin mo, magkakamali yun? O di nagalit yung nanay. Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano yung pinagsasabi mo. Kahit grading system, hindi mo alam kung paano gumagana. Sa part doon, hindi sila bobo, tanga sila. Tanga sila gumawa ng story nila, ng content nila. Sobrang obvious. Ng hype. Yung teacher magkakamali, kinabukasan mo yung nakataya. Para kunwari, wow, 58 yung grade. Sa tingin mo yung grade mo, joke yun? Na magkakamali yung teacher. Samantalang yung pinakailangan at pinaka-importante para ikaw ay umangat doon sa susunod na antas. Obviously, you don't know how the teachers grade you. Hindi, masyadong mag-react si Atty. Libayan. Parang hindi niya napansin. Triggered na siya. Hindi, parang hindi niya napansin na sa grade 1 nga lang yung pinag-uusapan na card na yun, di ba? Kaya sana nakita niya ba't walang pirma, walang Kaya napaka-imposible nga, men. Imagine mo grade 1, ganun na. Wala magbibigyan ng 58 sa grade 1. Ba't ka bibigyan ng ganun? Tsaka parang hindi na mag-drop out ka nun eh. Oo, parang hindi din teacher yung nagsulat. Kaya obviously naman, ito na mas masyado sinakyan ni attorney na tigil siya. Di na lang niya parang balawalay na i-bluff niya na kalokohan lang niya mga yan. Mas maganda parang easy pa na salita na wala ito mga to, ganito lang, di ba? Parang hindi totoo yung sasabi nila. Mga taong ito. Galit ka, attorney. School bukol din ako. Tinakalan yun. Naniniwala ka ba sa? Big oasis. Hindi, joke.
Hindi, si Mantemi. Hindi, joke lang, attorney. Joke lang, attorney, si Mantemi. Hindi, joke lang yun. Ako siguro si payat ako eh. Law of attraction at manifesting. Maraming tao ang hindi nila Ito yung mga generic shit na naman. naiintindihan ang rule na yan. It's actually law of attraction and action. Kailangan may action ka na gagawin. Of course. Yan. Tignan, pakinggan natin ito. No? Hindi maayos yung hindi maayos yung damit, hindi maayos yung itsura. Tignan nyo. So paano nila, saan sila kumukuha ng comparison? Paano nila nasasabi na mas okay yung diskarte sa diploma kung hindi nga nila naranasan na magka-diploma? Paano mo magkukumpara yung isang bagay na hindi mo nakuha? Diba? Exactly. Tama, paano mo may kukumpara yung isang bagay na hindi mo nakuha? Tapos dun sa mga hindi may alam, may transmutation table. May punto dun yung si Kuya Renan mo. Yung mga teacher, kung ilan yung nakuha mo, ita-transmute nila yun. Bakit merong transmutation table? Para may pagkakataon na makahabol ka sa mga grades mo. At hindi yun maging 58. Pwede ka nga mag-summer class di ba? Ayun. Exactly. Trip. Patlo, sige, sabihin na natin. Nakinig ka nun sa mga motivational speaker Oh, summer class. Wala kayo mag-aaral. Ano ba makukuha mo pag nakinig kayo sa kanila? Wala. Motivation lang na wag na kayo mag-aaral. Yun lang naman ibibigay nila sa inyo. Tapos gagawin lang nila sa mga buhay nila. Ako nga ganyan. Kasi ikaw naman, tanga ka, nakalimutan mo na magkaiba kayo ng buhay. Nakalimutan mo na magkaiba kayo ng utak. Nakalimutan mo na pinagkakakitaan ka. Yun ang importante doon. Isipin mo, aminadong Ayan na, nag-real to ka na. bobo yung tao, tapos siya pa yung susundan mo. Malamang nakachamba lang yun. O kaya nakauto. Na magkaiba ng takbo yung buhay nyo. Kalimutan mo yung mapait na katotohanan, hindi porket kaya ng iba kayo. Diba? Kasi magkakaiba tayo. Yun yung sinasabi ko sa'yo eh. Hindi, isa-seminar ka ba nila kung paano nila diniskartehan yung buhay nila? Hindi. Sige, ano yung sinasabi mo sa akin? Yung sinasabi ko sa'yo, di ba, na parang hindi naman lahat ng hindi man parehas kayo ng patutunguhan ng buhay. Yung sa kanila, nag-work yun from bobo, na naging maayos ang buhay. Di ba? Kasi may mga external help yan eh. Malamang sa magulang na lang nila, binigyan sila ng pampuhunan or what. Or mga kaibigan nila, mga connection nila. Mayayaman siguro sila, private school sila, gano'n. Yung mga connection, nahila lang sila pataas. Di ba? Environment din yan eh. Paano kung environment mo walang ganun? Walang external help. Mamaya magre-real talk tayo. Pero tama yung sinabi mo Mamaya i-real talk na natin to. Tama rin si Kuya Renan. Anong klaseng paghihirap ang pinagdaan nila? Hindi. Ag lang naman nilang ulit-ulitin sa'yo mga success na nila. Yun lang naman. Di ba? Mga success nila, nakadalasan, peke pa. Yun. Yun. Parang yung Franklin Miano na yun. May napanood ako doon. Yung kay Aubrey Miles. First million niya daw, between 15 to 17 years old siya. Tapos sumunod daw, between 17 to 20 years old. Diyan natin siguro diyan tayo mag-react. Diyan tayo mag-real talk. Yung 17 years old, kasi feeling ko mga networker tong mga to, di ba? Siguro, malamang. Kasi banat pa lang nila eh. 15, 16 yung magluloko years attraction pa lang. 15, 16 years old, pwede ko nakuha yung 1 million. Pwedeng mangyari yon sa networking, di ba? Yes. Nakikita tayong gano'n. So, may nakikita tayong gano'n. So, yung mga tao naman na nanonood sa akin before, sinabi ko naman na nagne-network ako. Or mga businessman, pre. Yung may nagbebenta ng kangkong dati, di ba? Isa pa yung nagbebenta ng yung chicharon na kangkong ba yun? I think, gano'n. Kumita rin siya, para mga ganong age din siya. Yumaman na siya. Ay, hindi nyo sabi niyan ganyan, huwag na kayo mag-aral. Isa yung sa mga nagsasabi na, huwag na kayo mag-aral. Way back pa. Siguro mga nakaraan pa before mo lumabas ng dalawa. Pangit naman ituro yung huwag mag-aral, di ba? Yun nga. Anak mo, hindi mo pag-aaralin. Ito, imagine ito na lang siguro, ito yung pinaka-point na lang, Brad, sa diploma or diskarte nila. Imagine mo na lang. Sa lahat ng mga lahi na lang sa Pilipinas, ang sino pinaka-mayayaman? O talaga may pera talaga? Di ba mga Chinese? Tama, mali. Chinese. Imagine mo, alam ko, if I'm not mistaken, may isa akong friend na nasa Dubai ata, sinabi nilang ganyan, yung mga locals daw doon, mga Arabo, hindi daw sila, nag-aaral pa rin yung mga bata, pero kung ayaw, hindi nila pinipilit mag-aral. Kasi, meron naman silang kumbaga, hindi mo ka mag-aral kasi may mga business naman tayo, mayaman tayo, kaya ka ma-sustain. Kaya ganun. Pero sa Chinese, hindi ganun, Brad. Bakit pa rin sila nag-aaral? Hindi naman sila, kasi ang mindset nila, hindi sila pagkatapos mo mag-aral, galing mo mag-aral para pag-graduate mo, magkaroon ka ng magandang trabaho. Sa Pilipino lang ganun yung mindset eh. Sa mga Chinese, Brad, mag-aral ka mabuti para pagka-graduate mo, ikaw hawak ating negosyo. Or magkaroon ka ng sarili mong negosyo. Alam nila kung paano kumita at hindi sa pag-empleyado yun, sa pag-negosyo. 'Di ba?
kailangan mo pa rin siya mag-aral kasi kailangan mo matuto ng mga basics. Tsaka, yung pagsasalimuha, kailangan yun eh. Kasi requirement siya eh. Actually, kahit hindi naman yung diploma na na Yeah. professor, professional, at least graduate ka ng kahit vocational, may diploma ka. Oo. Kasi Kasi- gamit mo rin yun eh. Diba? Exactly. Alam mo sa totoo lang, men, ako ang experience ko lang, no, simula grade 1 ka sa kinder hanggang high school, ang matututunan mo naman siya na importante talaga, yung math. Alam mo yung greater than, less than, alam mo yung MDAS, yung multiplication, yung mga ganun basics lang. Ha? Math tsaka English siguro, yun yung tingin ko. English, English importante kung gusto mong mag-ibang bansa or kung gusto mong maging maayos ka mag-deliver. Maganda mag-English ka, pero kung math lang talaga yung pinaka-importante dyan, the rest is common sense eh. Di ba? Tsaka, ang pinaka foundation mo lang naman yung elementary, kinder hanggang high school para mag-build up ng character. Kung paano ka makasalimuha, paano ka dumiskarte. The rest, pag nag-college ka, doon na talaga yung big game. Doon na talaga yung totoong laban. Doon ka na mag-aaral para makuha mo yung gusto mong trabaho. Doon na yun, di ba? Yun o hindi. Diba? Yup. Totoo. So, yung real talk natin dito naman sa mga diba sabi ko sa iyo, mga 15, 16, kaya nakuha ni Frank Miano yun kasi siya. At marami tayong nakita na na kakilala natin mismo, nakasabayan natin. Ako din, personally, na-witness ko talaga sila. Tayo, kumita tayo, hindi man tayo naging parang sila, kumita tayo sa networking, di ba? Kasi hindi naman tayo hahabulin ng networking. So, legit yung kitaan. Yung kitaan. Doon talaga, inaral ko yung math, nakita ko yung math, totoong kumikita ng ganun. Kasi may sistema eh. Kasi may networking na house show talaga, may networking naman talaga. Na legit. So, pagandahan naman yung mga napasok naman natin is mga legit. Legit, yes. So, ang point ko dito, siguro yun yung hindi nakita ni attorney na pwede sa 16 years old kumikita ng ganon. Okay? Kasi hindi nila alam yun kasi hindi nila pinasok ng mundo eh. Parang sinabi rin to Brad ni Kuya Renan, na parang hindi mo pwedeng i-compare yung discard sa diploma kung hindi naman nagka-diploma tong dalawang nagsasalita, sila Frank Miano. Sila nagka-diploma eh. Tama yun. Para sa kasi tama rin yun, men. Kasi bakit? Yes. Yun yung point ko, pre. Yung point ko doon is parang ang tawag sa akin, ang tawag sa mga ganun is arrogance. Yung sinasabi mong ay madali lang to o mahirap isang bagay na hindi mo pa nasusubukan o hindi mo na-experience dahil lang sa tingin mo, kumbaga opinion mo lang, that's arrogance. That's complete bullshit. Huwag mo sabihin, hindi madali lang isang bagay na hindi mo pa naman na-experience. Kumbaga sasabi mo na sa tingin ko, pag nabaligtad naman, kay attorney naman natin ibaligtad. Exactly. Hindi ka kasi nag-network, kaya hindi mo naman. Hindi siya nag-networking kaya hindi niya na-experience kumita ng ganyan. Hindi niya pwedeng i-debunk yun at hindi pa totohanan. Hindi siya kumita ng 16, ng milyon, ng 16. Na walang ganun, oo. Hindi ko naman sigurado totoong kumita talaga ng milyon yun. Pero kung networking ang gagawin niya, I think pwede. Or magninegosyo siya. I think that's possible. So possible siya. Kaya nga ngayon, ito naman yung masasabi natin kay attorney. Siya naman yung hindi na-experience noon. Kaya siya naman yung wala sa lugar para ihin niya na hindi totoo yung ganon kasi ganun. Agree. Oo, tama yun. Siya magsasabi ng ganon. Porque hindi naman niya kasi alam lahat eh. Alam niya yan. Alam niya attorney na hindi niya lahat alam. Pwede siya mag-opinion sa mga bagay na hindi niya alam pero hindi nangangulugan na ibabaliwalain niyo yung totoo ng mga nangyayari gaya ng mga kung posible bang kumita ng millions in that early age. Possible, di ba? Possible kasi talaga. First week ko, alam mo first company ko, first week ko, ang kinita ko 700 pesos lang. Tapos sumunod na week, 900. Third week, 1,000. Fourth week, nasa 2,000. Tapos nung pumalo na ng mga second month, nag-20,000 ako. Totoo naman. I mean, saksi ako dyan, di ba? Magkasama naman tayo nun eh. Cheque. Kaya nga minsan nababaliw yung networker kasi may cheque. Talagang
magpapaprint mo yung Totoo, check legit. Yep. para yun yung ipapakita mo sa tao na pang-hype mo, 'di ba? Kaya lang ang pinakamasakit lang talaga sa networking nung tumagal-tagal na tayo, nung hindi na tayo new blood, nakikita na natin yung laro. Oo. May nagkakaroon ng bayaran, may nagkakaroon ng ganito. Ito sila Real Talk Dives tsaka sila ito siguro si Franklin Miano dahil kumita sila, 'di ba? Ngayon halimbawa lilipat sila sa ibang company, o-offera na 'yan. May presyo na 'yan, oo. May presyo na 'yan. Tapos ngayon magaling magsalita, speaker kayo, may another income kayo. Yep. Nag-speaker At school may din ako grupo dati. kayo may free pa kayo na grupo or isasama pa yung grupo nyo, naka-ano pa kayo, naka-position pa kayo sa company. Yun yung mga hindi alam ng ibang tao. Tangina, dito tayo mamamatay. Kaya nga. Kaya pre, nagiging networking na usapan natin, focus tayo sa networking, baka isipin nila parang ano tayo, mamaya bomb to, presentation ba to, or ano? Pasok ba natin sila? Baka ganun isipin ng mga listeners mo, sa 16 years old na hindi kikita kasi pinapakita lang na kumikita yon. Kung networker sila ha, or negosyo ginawa nila, 'di ba? Or illegal 'yun. Basta mga ganun lang. Pero kung empleyado, una malabo 'yun. Kasi 17 years old hindi ka pa pwede magtrabaho. Hindi naman siya pwedeng anak ng Escobar. 'Di ba? Yun lang yung mga ways eh. Possible 'yun. Kaya hindi pwedeng i-debunk or hindi patawanan ni attorney 'yun kasi siguro sa isip niya hindi niya kayang hindi siya naniniwala may ganun. Tayo may mga kaibigan kasi tayo na increments of 3. Sorry. May mga kaibigan kasi tayo ng bata pa, negosyante na. Yes, oo. Sila milyones din, di ba? Yep, correct. Thousands. Ganun. May mga kaibigan din kasi tayong ganun. Kaya alam natin na pwede nilang kitain yun. Lalo na nung 16, 17 anyos ako, nakikita ko na yung mga kaibigan kong ganun eh. Lalo na yung may mga shop sa Banawe. Yes. Ako. Kasi mga before, Chinese. Na ako eh. Puta, grabe yung nila. Grabe yung presyo nila. Halimbawa, bibili ako ng lamps na worth 1,500. Alam mo kung magkano yung binibigay sa akin, pagbebenta sa akin? 100 peso. Diba? Diba? Ganun sila kumita, pare. Kaya nga, kasi mindset sila tsaka environment nila yun. Kaya ganun sila mag-isip na kaya nila mag-negosyo. Lalo pa mga Chinese men. Yung mga tropa ko na nasa AMA dati, yung mga grupong naka-civic, yung mga kasama ko dati sa mga drag racing, mga 18, mga milyonaryo eh. Self-earned million nila yon, parang kumita ba talaga sila? O bigay ng mga magulang or dahil sa drag race? Kasama na sila sa negosyo. Kaya nga, may friend din ako nung high school na ganun pa lang. Kung kami dati noon, 'di ba sa may pabrika doon dito sa ating banda. Sila naman yung sa Motolite nga sinasabi ko yung friend ko na yon. Yun, Brad, kahit pag summer job niya, pag summer walang pasok, nagtutulong sa negosyo. Kasi may isa siyang branch eh. Bibili pa nga sa amin ng mga used na na battery ng mga truck at sasakyan eh. Siya mismo naglilinis, inaayos niya, tumutulong siya, hands-on siya, kahit siya may-ari. Ganun yung mga mindset talaga ng mga yayaman, alam mo. Kasi inaalam nila yung negosyo ng pamilya nila, hands-on sila, hindi sila yung pala utos lang dahil anak sila ng amo. Sila mismo gumagawa. Ganun yung mga mindset talagang payaman. Yun. Alam mo yung pagtunguhan. Kaya nga kanya-kanya din talagang kung anong destiny na naman. Yep. Hindi nga pala naniniwala dyan, di ba? So, marami tayong magiging topic, di ba? Yeah. So, dito muna natin tatapusin. Kasi inaaral ko din tong StreamYard kung paano Yes, bro, before mo tapusin, I would like to make a point lang. Kasi sinabi kanina ni attorney na hindi ko talaga unang na disagree ako is sinabi niya ganyan. Totoo yung unang sinabi niya statement about sa politics na para din sa akin, opinion ko lang din to disclaimer. Na red flag yung mga politicians na overspending or malaki gumastos pagkampanya na. Diba? Tama yung sinabi si Oyo ba yun? Si ano ba yun? Si
Nico. Sino ba yung Nico Soto na totoo yung sinabi niya about that na red flag yun. Naniniwala din ako doon. Pero sinabi niya na guru ka or leader ka or motivator ka, mga ganyan, na tapos nagbebenta ka ng mga online courses or mga seminars, hindi naman para sa akin red flag yun eh. Kasi bakit? Dahil unang-una, walang libre sa mundo to. There's no free lunch. Kung saan ka magaling dapat pinagkakakitaan mo yun. Kasi pag hindi, exploitation yun. In-exploit mo yung talent ko. Kung puro libre lang. Unang-una, imagine mo, si attorney, bilang attorney, tingin mo ba makakahingi ka siya ng advice? Diretsa lang? Dahil mabait lang siya out of kindness of the heart? Oo, siguro sa mga pamilya niya, sa mga kaibigan niya, sa mga personal na nirefer sa kanya ng kaibigan niya, mag-free advice siya. Pero gagamitin niya ba yung tinapos niya for ilang taon niya tinapos yun, yung pag-aaral na yun, just to give it for free? Tingin ko Doon siya magaling eh, pagiging lawyer eh. So, Okay, ililibre niya, ibibigay niya ba yun as free? Siyempre hindi. Kung gusto niya matuto mag-lawyer, siyempre kailangan niya rin kailangan niya rin magpabayad, di ba? Tsaka una-una ba't nagpapabayad? Hindi naman dahil sa mukhang pera, di ba? Although, partly, kailangan mo yun, income yun eh. Kasi hindi ka magbibigay ng free services, di ba? Pangalawa, kasi ang bagay na libre, dinidisregard. Dinidisregard at walang bahala. Hindi binibigyan ng value. Pag libre, walang value, di ba? Imagine mo, hangin. Sino bang tao dito nakita mo parang, gusto ko ng hangin. May isip mo lang yan, pag hindi ka na makahinga, kinakapos ka. May COVID ka, doon mo lang makikita yung importance ng hangin. Pero dahil pag lagi nandiyan ang hangin at maayos naman ang kalusugan mo, naisip mo ba na kailangan mo ng hangin? Naging importante ba sa'yo ang hangin? Di ba hindi? Kasi walang value eh. Dahil libre. Pero ganun din yung pati ang learnings, ganyan din yun. Imagine mo, sa school, bakit yung iba, itong mga nagyayabag tong dalawang to, bakit mga bobo sila, bakit hindi sila nakikinig? Kasi hindi naman nila naisip, bata pa sila, hindi naman nila naisip kung sila maglaro lang, magpa-cool, magyabang, magago. Hindi, ito tingin ko, kaya binibenta nila yung mga course na yan. Kasi, nagbayad din sila. Halimbawa, yes, nag-train ka eh. Ang kalug. Diba? Nagbabayad din sila sa mga speaker. Training. Oo. Nagte-training din sila na nagbabayad sila. Yun din yung tinuturo nila naman. Kaya lang, syempre, nagbayad sila rin magpapabayad. Bakit? Nagbayad ako dito eh. So, pwede yun. Yun yung pinaka parang basic common. Pero ang hindi nila nakikita talaga, Brad, is para sa kanila yun. Ako, ayun yung pininiwalaan ko eh. Pag ako nagpa-training, for example, nagpa-training ako, alam mo ko na hindi nyo alam. Pag ako nagpa-training, hindi lang nangangulugan yun na para kumita ako. Kaya ako nagpapabayad is para sa'yo yun. Para mas ma-absorb mo yung training. Kasi imagine mo, kung walang bayad yan, Brad, parang sa mga YouTube na pinapanood natin, walang bayad. Tingin mo, tapos mo ba lahat? Di ba hindi? Minsan ka nakakaantok eh. Aantokin ka ba, Brad? Imagine mo, kung self-earned money mo, di ka trabaho ka, tapos gusto mo talaga kumita, seryoso kang kumita, yumaman. Kung gusto mo talaga yumaman, makikinig ka, di ba? Tapos ginastosan mo pa ng pera. Masasayang yun pag hindi mo pinakinggan eh. Nagte-training nga. Yun ang kailangan mo. Hindi naman tayo, di ba? Oo, tsaka yung mga resources, mga resources na ginagamit nila sa online courses. Tingin mo, yung website na yun, yung mga saan nila kukunin yun? Diba? So, saan babawiin yun? Dapat talaga may bayad. Gets naman may bayad natin. ng mga training. Actually, wala naman. Kahit sino, Brad, na mga speakers na magagaling, hindi ko pabayad yan. Hindi yan dahil sa, para kumita. Pero, learning binabato niya sa'yo eh. Ito nga, di ba, sabi nga habang dito. Buhay mo yan. Ito, free legal advice. Oo, free yung advice, yung legal advice. Legal, initial yan eh. Once na pumasok ka sa YouTube, nagbukas ka ng computer, nag-internet ka, may binabayaran ka natin. May kuryente. Exactly. Diba? Walang libre, pre. Yun ang pinakamalaking illusion sa mundo. Na there's something is free. Hindi. Lahat may kabayaran yan. May kabayaran at may nagbayad na para sa'yo. Kung hindi man ikaw nagbayad. Someone else has paid for it. Hindi lang ikaw. Yan. Sige. So, okay na. Okay naman. Okay, maraming salamat po. Salamat, brother. Magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, tsaka sa mga lahat ng mga followers mo, subscribers at nanonood. Thank you, bro.
Ayun. Maraming salamat mga ating mga friendship, mga kainuman. It's a Friday night na naman bukas, bukas pa pala, 11:46 pa lang pala dito ngayon habang inire-record namin 'to. So, yun yung takeaway niya, siyempre as a networker yun din yung takeaway ko, 'di ba? Kasi mga nagbabayad din ng training. May libreng training, mga basic, pero may mga training talaga na kailangan mong bayaran kasi yun yung parang sila Chinkitan, 'di ba? Binabayaran yan pagka magsasalita. Gano'n din lang yun, 'di ba? Hindi natin siguro yun ang ano, hindi natin kailangan, ah, husgahan. Pero yung pagdating sa mga grades, OA na yun, hindi ako naniniwala dun, 'di ba? Hindi niyo naman kailangan mang-hype. Mas kailangan niyong maging totoo para makita ng tao at mas mag-ano sa inyo, magtiwala na, anong tawag dito, gusto kong mag-enroll sa kanila kasi tingin ko kahit eto yung ganito, ganyan-ganyan, mas makatotohanan yung sinasabi nila, 'di ba? So, yun yung ano ko diyan. So, maraming salamat mga kainuman natin, para sa katotohanan. Muli po magge-guest uli yan pag-gising natin kasi may ita-topic tayong religion. Tapos hindi ko alam kung kailan natin magagawa yung kay Nico David. Ita-tag na lang natin si Nico David. So, maraming salamat po mga kainuman natin diyan and stop, recording.